Makita tayo dito yung conversation ni Apo Diyos between his prophet. Okay. So may isang very striking text verse, that is verse 16. The words were found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. So kung kada kayo i-description kini Jeremiah nga isuna iti bulwark. So kung natin nga bulwark means the pillar of truth. At Jesu marunod ito yung verse 19. Therefore thus saith the Lord, if thou return, then I will bring thee again, and thou shalt stand before me. And if thou take forth the precious in the vial, thou shalt be as my mouth. Let them return unto thee, but return not unto them. Kaya verse 20, ang balin ka kasla na Brazil wool. Kahit na nasawad, strong wool, impenetrable wool. Good data iti description ni Jeremiah. So apay nga natigkeriso nga, takuna na iti verse 16, nga dyan saon iti Apo, kat binirok na. Kat iti nabiro ka na dito, ikinan na. Kat kaputa kinan na dito, iti kahit na kasawon iti kinan, isu iti sustenance. Isu iti priority na, kat kuna na dito, it is joy and rejoicing of mine heart. Awan iti adyaman, nga danag, walang anumang pasakit, walang anumang bagay na tatalo o kaya magdudulot sa kanya ng kalungkutan. At sabi niya doon sa verse 16, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. We all love to be called Christians. Kawag chismis nita nga duwa. Agdengag kayo. Ayabak di pulis. Ibinuong mo nga sarming ha. Nangatam, sumagdengag ka. Kamat matulong. So, dito kat ni Jeremiah kat kasjay iti pa naka-describe na all throughout the book. Dito makita tayo nga isuna kat natibker gaputa ti sustenance na ti sasaon iti Apo isuna iti magpapapigsakin nga na. Doa pa'y nga mauawagan tayo nga Christian, we love to be called a believer, yet do we really believe? Yataman iti sa lunsod nga sapay kumata sumbatan tayo kata. Umuna nga sa lunsod, muna tayo nga naisalakan tayo, do you value that salvation? If you are truly saved, do you value your salvation? Magbaluran tayo kanina nga pa nakaisalakan tayo. Una tayo nga dito iti saon ni Apo, is it important to us? Dahil tayo may kaduwa nga question. May katalo nga question. Does this word, God's word, gives joy and rejoicing in our heart? Dahita iti kasapulan tayo tapno agbalin tayo manatigker. Tapno agbalin tayo nga mature. Tapno agbalin tayo nga fruitful. Tapno agbalin tayo nga productive. Tapno agbalin tayo nga usable vessel in God's sight. So dagitoy lang nga saludsod ngayon baga kada kayo dahil ko matimang tugnar kung mangkarit iti tunggal maysa. Tanong tayo salakan ka, valuon di pa na kay salakan mo. Saribot mo tam nga biyag aras maysa nga namati. Tayo suday tayo iti testimony ni Jeremiah. Ano ako na verse 16, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. Si kamis ko tinangayag niya, kat iti kakatao, kat isu iti nagan mo. Nung kumatitestimonyo tayo, kat isu ti testimonyo iti Diyos, what a wonderful testimony we have.
So pag-asa tayo, takitaan tayo dito nga lesson tayo tata because in verse 10 in Ghana jay verse 15 dito yung kumainala iti-title na dito yung mensahe tayo a painful prayer. A painful prayer. Napadasan yung kanina nagkararag ng in your prayer. It is pain. Actually, ang kanyang amo siguro how painful our prayer could be because we are not sold out. Yes, sa Saudi Arabia. Because the city judge, whenever we pray and they are not healed, it is a painful prayer for me. Yung may sakit sila, pagkatapos pinapanalangin natin, pagkatapos hindi sila nagagamot, that is a painful prayer for me. How about you? Is that a pain? To keep on repeating the same prayer and yet these people are not healed? This is a painful prayer. The first time I experienced that, hindi na tayo ni when he was yet alive, I always visited them in the hospital and I prayed for him that God would spare him. But I feel that there is pain in my heart. The more I pray, the more I see his suffering. Kada kayo may narin kanina ito eh. Pinadas yung kanina nagkararag itilabuan siyo and yet you see their suffering. You witness their death. Is not this painful for us? That we pray to God that God may add something, some years in their life, that God would heal them, but they are not healed, and they have met the darkness in each and everyone's life. Is not that painful? Is it not painful when you pray for your kids to be faithful to God, and yet you will witness your kids to be living in a grave? Sabi dito, they are living backwards in that they are not living, they are not moving forward. Masakit ang manalangin. Ayaw iba sa inyo. Hindi na kayo nakikijoin sa prayer meeting. Di ba masakit yun? Dapat sama-sama kayo bilang isang buong pamilya para manalangin. Pero ang iba sa inyo, hindi na pumupunta sa church. Wala nang importansya ang prayer meeting. Then our prayer is painful. Yet we do not do it. But today, it's not because you do not know that you are excused. This verse and this text informs us that prayer becomes painful when we do not feel the joy and rejoicing by the words of God taught and preached to us. Ada iti talo nga banag. Maapay nga daytoy nga kararag ni Jeremiah pagkunay ti Dios kinyana. Sungsumbatan niya ako Dios isinay. Pakunan na di verse 10, who is me, my mother, that thou hast born me a man of strife and a man of contention to the whole earth. I have neither lent on usury, nor men have lent to me on usury, yet every one of them that curse me. A very painful prayer because Jeremiah is praying for people who curses him. Imagine. If God said, do not pray for them, that's a painful prayer. When you are praying for someone and yet God said, do not pray for them. Because number one, I have given them a disgusting portion. Point number one, why painful a prayer would be because a disgusting portion. Ano nyo yung disgusting portion? Yan yung other words na disgust. Hindi na mababago ang kanilang tadhana, yan ang sabi ng Diyos. Sa verse 1 kasi sabi dito, then said the Lord unto me,
though Moses and Samuel stood before me, yet my mind could not be toward these people. Cast them out of my sight and let them go forth. Jeremiah, sabi ng Diyos sa kanya, kahit tatayo pa si Moses, yan, at si Samuel, sino ba ito? These are two of the most prominent prayer warriors and intercessors in the history of prayer. Nakita niyo si Samuel, how he prayed for Saul? Pangaasim po Diyos, pinili ni Suna. Sakapay kumatabiyag ni Suna, kas may sangaray, accept tayo ni Suna. Yet God did not heed the prayer of Samuel. Pero hindi nagbago si Samuel. Siya pa rin ay nanalangin. Amen? Sino hindi remember kay Moses? In all his life, he prayed for these people, but these people are stiff-necked. They are prone to rebellion. Yet Moses always prayed for them. Kaya ginamit sila ng Panginoong Diyos bilang example. The two giants of prayers and intercessors, sina Moses at Samuel, kahit sila ay mananalangin, sabi ng Diyos, hindi kailanman magbabago ang kanilang portion, ang kanilang destiny. Faithful prayer. Kaya napakahirap, mga kaibigan, mga kapatid. Pag nananalangin tayo, pagkatapos nakikita natin yung pinapanalangin natin, hindi naman nagbabago. Alam niyo, yung comfort na sasabihin ko sa iyo, they have disgusting portion. So makadang tayo mga parents nga dito nasaan tayo sa ributan nga may papati kay biyag dito pamati tayo. How can you expect our children and our grandchildren and our great-grandchildren to become as faithful as we could be? Or we have just dealt them a disgusting portion. Alam niyo yung disgusting portion? Sabi ng Panginoon dito, sabi niya, cast them out of my sight and let them go forth. And it shall come to pass, if they say unto thee, whither shall we go forth? Then thou shalt tell them, thus saith the Lord, such as for death to death, and such as for the sword to the sword, and such as for the famine to the famine, and such as for the captivity to captivity. Ito yung mangyayari, ito yung portion natin pag hindi tayo nagbago, pag hindi tayo nagiging faithful. Sayang na nga yung panalangin, sayang pa yung ating buhay. Kasi sabi dito, 4 na klase. Darating yung kamatayan, hindi kailanman madidelay, hindi kailanman may prevent. Death will come naturally. Makinig kayo dito. We all love to live. We all desire to live a long life. Amen. But death will happen. Ano sabi ng Bible? Untimely death. Pangalawa, ito yung kanilang portion. Disgusting portion. Sword for the sword. For the sword to the sword. Sabi dito. Ito ang pinili mo. Ito ang mangyayari sa'yo. Itong sinasabi niya. Kasi, sinasabi ni Jeremiah, ang background dito, huwag kayong lumaban. Mag-surrender kayo and God will spare you. Pero sabi nila, kasi nga naniniwala sila sa mga false prophets at mga false pastors, walang tatalo sa atin. Nasa atin ang Diyos. Tingnan nyo, mayroon silang pananampalataya. Kahit they are living unfaithfully before God, they claim that they are faithful. Why do they claim they are faithful? Because they believe a lie than the truth. Sino yung mga liars? Marami yung liars. Okay lang, diyan ka nga makikimong. Okay lang, diyan ka nga nag-pray. Okay lang, diyan ka ministry. Okay lang, basta naisalakan ka. That is a lie. And yet we believe that kind.
of teaching. In fact, it's prevalent to many of us in this church. Pero yung sabi ni Jeremiah, huwag kayong lalaban. Susuko lang kayo kasi walang sino mang makakatalo sa darating na mananakop sa ating bansa. So niridicule nila si Jeremiah. Hindi nila nagustuhan kasi iba yung kanyang sinasabi sa sinasabi ng karamihan. Makinig kayo dito. Ang problema sa atin, mas naniniwala tayo kasi mas marami sila. Hindi mo ganun ang prinsipyo ng Biblia. Maniniwala tayo sa katotohanan kasi yan ay salita ng Diyos. Kaya nung mangyari yan, pinili niyong makilaban sa espada, pinili ninyong makipagdigma, namamatay kayo sa digmaan. Pinili mong humiwalay sa Panginoon, mas priority mo yung trabaho mo magiging problema. Pinili mo yung pamilya mo, kisa magsilbi sa Panginoon, yung pamilya mo magiging curse sa buhay. But we do not believe. Why? Because we have already been deceived. We believe a lie. Bakit nangyari ito? Bakit na-deceive ang mga tao? Kasi yun ang gusto nila eh. Yun ang hinahanap nila kung ano yung comfortable at pabor sa kanilang buhay. Hindi nila hinanap ang gustuhan ng Panginoon. Yun yung lesson natin kanina. Ayaw nilang manatili doon sa will ng Panginoon. Gusto nilang kumawala at sundin yung kanilang free will. Kaya dito, ibinahagi ng Panginoong Diyos kay Jeremiah yung disgusting portion. Yung portion means what. Daytoy ti what you. Daytoy ti tawid you. And it's a very disgusting portion. Ano yan? Kamatayan. Ano yan? Matatalo ka at mamamatay ka sa digmaan. Ano pa yan? Famine. Ano yung famine? Kawalan. Palagi kang nagugutom. Hindi ka nasasatisfy. Hindi ba kayo nag-iisip? Bakit wala tayong satisfaction? Bakit hindi tayo nakukontento sa ating buhay? And this has been the warning because we are looking for the comfortable ways that are not really what meant by God to us. At sabi niya rito, hindi lang yung kagutuman ang darating, kundi captivity. Ano itong captivity? Magiging alipin ka. So makinig kayo dito. Marami sa atin nagiging alipin ng pera. Instead that we are managing the money, it's the money that manages us. Instead that you are managing your work, it is your work that manages you. I want you to learn deeply on this, especially you working people, care and adults of this church. And so with the young people, you ought to manage your studies. It's not your studies that manages you. Intindihan yung sinasabi ko? Kung ikaw ay estudyante, mag-aral kang mabuti. Estudyante ka, bawal manligaw, bawal magpaligaw, bawal ang barkada, mag-aral kang mabuti. Yan ang sinasabi ko. Huwag mong dadagdagan ng anumang kalukuhan. Pag nangyari yan, you are just creating a disgusting portion for you. Pangalawa, tinitingnan ko yung oras I only barely, siguro 15 minutes. Dishonorable punishment. Pambihira ito. Kasi in verse 3, I will appoint over them 4 kinds. Yung kamatayan, 4, sabi niya dito eh. Yung natural na kamatayan at yung unnatural na kamatayan, pagkamatay sa digmaan. At yung pangalawa, kagutuman. At yung pang-apat, pagkatalo or pagiging alipin ng iba. Gusto mo yun? Yun yung kanilang porsyon.
Pero sabi ng Panginoon, hindi lang yan ang mangyayari. Anong sabi niya dito? And I will appoint over them 4 kinds, said the Lord. The sword to slay. Yan. Nagiging natural na yung pagkatalo sa digmaan. Talunan. Dati-dati, winnable sila. They are always winning. Pero sabi ng Panginoon, hindi lang kayo matatalo, mamamatay pa kayo. Anong sabi dito? The dogs to their. Yung bangkay, kakainin ng aso. Walang kapayapaan sa isang tao, sa pamilya ng isang tao na hindi ito may libing. Alam niyo ba yun? In all walks of life, whether they're believer or not, that has been the practice. Kaya pag may nagkaroon ng plane crash, hinahanap yung bangkay ng tao. Gustong iuwi yan because it will bring peace to the family. Alam niyo yan? I forgot the name of that pastor. Namatay yung kanyang asawa at yung padalawang anak sa isang shipwreck. At imbes na i-bring niya ang Panginoon, bumalik siya doon at hinanap yung kanilang bangkay. Sabi niya, it is well with my soul. He composed that song. A great song of praise and peace in spite sa tragedy na nangyari sa kanyang pamilya. So sabihin ko sa iyo, anumang klaseng tao yan, anumang bansa yan, sa mga Koreans nga, hinanap nila eh. Kahit anong porsyon, bahagi ng katawan ng kanilang kapamilya, may uwi lang man nila, it bring peace to the family. Pero sabi dito sa Bible, hindi yan mangyayari. Bakit? Yung katawang lupa, yung katawan ng isang namatay, hindi mo na makahanap, kakainin ng aso yan. Pangalawa, kung walang aso dyan, andyan yung mga fowls of the air. Mga vultures, mga uwak, yung mga carnivorous, and they will tear the flesh from the corpse. Hello, hello. Kahit yung kanina mapasamak na ito eh. But me, ura no may bagbagan na ito eh. Ura no may bagbagan na ito ni Jeremiah kadagit ito ng tao. Nasuwag na. Abay, nangununa garo dun dyan. Lies kinyari. They believe the lies. And that is the problem we have in this church. Kahit anumang seryoso ng mensahe dito, nagiging laro sa atin ng buhay ng pananampalataya. Ngayon nandito ka, bukas makalawa, sa susunod na linggo, mawawala ka. Nakikita mo ko rito, hindi pa nagtatapos yung January, marami nang nagiging unfaithful sa atin. Nag-commit tayo, magiging faithful tayo sa taong ito. Hindi pa nga natatapos yung January, nawawala na tayo sa circulation eh. And here we are in the second month. Dapat itarigagay tayo one day at a time, maging faithful tayo sa Panginoon. Ano ba ito? Hindi lang sa ibon. In the beast of the earth, to devour and to destroy. So yan, dishonorable punishment. Yung pangalawa dyan, namatay ka na nga, wala pang honor yung kamatayan. It means, there is a loss, and there is a loneliness. Alam niyo yun? Nawalan ka na nga. Pero ang kalungkutan, hindi kailanman titigil sa iyong buhay. Ito ang sinasabi ni Jeremiah sa kanyang mga kasama. Pero siya ay pinagtawanan. Siya ay hinampas. Siya ay pinalo. Tumakder.
Turog-turog ka mo. You see? Sabi pa rito sa verse 4, and I will cause them to be removed into all kingdoms of the earth, because of Manasseh, the son of Hezekiah, king of Judah, for that which he did in Jerusalem. Ngayon, makinig kayo dito. Magkakaroon sila ng disgusting portion, magkakaroon sila ng dishonorable punishment. Bakit? Sa impluensya ng kanilang political leader at sa mensahe ng kanilang mga religious leader. The longest reigning monarch in the history of Israel is Manasseh. He ruled wicked for 52 years. But in 2 Chronicle chapter 33, if I'm not mistaken, verse 11 to 12, or verse 12 to 13, the Bible says he repented and accepted the Lord as his God in Israel. So the last 3 years of Manasseh, he lived. Pero hindi na nakita ng Panginoon. Yung naka-impluensya sa mga tao ito ay yung 52 years of wickedness and evilness. Hindi nila alam na wicked yun, hindi nila alam na evil. Ang nakikita nila, tama yung ginagawa ng kanilang hari. Ganyan din tayo. Political correctness. Kaya kahit alam nating mali, tumatahimik tayo. Bakit hindi ka magsalita? Bakit hindi mo sabihin na mali yan? Because we are fearful that they may do something against us. Kaya tahimik ang matitinong isip ngayon. Hindi makapagsalita. Hindi po. Katulad ni Jeremiah, he voiced out what needs to be said, what needs to be told. He preached the message, not what they want, but what they need. Yun ang kailangan natin. Ang matindi dito, sa pangatlo, kasi hindi na, dishonorable punishment, napakatindi nito eh. Kasi sabi rito, for who shall have pity on thee, O Jerusalem, or who shall bemoan thee, or who shall go aside to us how that doest? Thou hast forsaken me, saith the Lord, thou art gone backward, therefore I will stretch out my hand against thee, and destroy thee, I am weary with repenting. Isn't that painful prayer? That you keep on praying to God, but your life is not moving forward toward faithfulness, but moving backward in idleness, moving backward in unfaithfulness, in disobedience. Alam niyo, nung ginagawa ko yung message na ito, naiiyak ako. Sana hindi mangyari ito sa akin, sabi ko. Sana hindi mangyari ito sa akin, pamilya. At sana hindi mangyari ito sa church. Pero ang problema dito, we believe a lie rather than see the word of God as it is. In the word of these great warnings. Kasi napakatindi. Kahit tatayo dyan si Samuel, kahit tatayo dyan si Moses, at mag-intercede sila sa mga taong ito, hindi magbabago ang tadhana nila. Diyan kadang ko nga doon sa hanto pa man nga mabaliwan. It's a painful prayer. And yet, Jeremiah is still praying for his people. Amen. Ay, pangatlo dito discouraged prophet. Sana hindi maging ganito. Hindi maging discouraged ang pastor ninyo. Kasi sabi niya who is me, my mother? Ano bang silbing isinilang ako? Kung ganito rin, na lahat ng mensahe dinideliver ko, hindi sila nakikinig. At habang sinasabi ko ang katotohanan, sinasabi nila na ako'y nagsisinungaling. Is not that very disgusting? Very discouraging. And very dishonorable.
Ikaw na nga nagsasabi ng totoo, ikaw pa ang mali. Ikaw na ang tumatayo sa tama, ridicule ka pa. Kaya maraming Kristiyano ngayong compromiser eh. Bakit? Handa nga kahit na mauyaw. Handa nga kahit na may bagang ako, aginagin ka. Let them say it. But what is right ought to be right. What is true is always true. You cannot compromise truth. And you cannot live in a lie. Estudyante ka, may-engage ka sa BYI, mag-Bible study ka, mag-gospel class ka, that is our life. Isa kang provisional, isa kang working individual. Do not work for your own gain. Work so that others may gain from you. That is the very idea why God has given you a job, why God has promoted you, why God has helped you finish your studies. Nag-iiba na. Bakit po ba? Nakakonsentrate tayo sa ating family, nakakonsentrate tayo sa ating ambition, nakakonsentrate tayo sa ating sarili. Sana hindi ito mangyari. Alam niyo yung plano natin, comes 2026. Pag natapos na yung mga building project natin, at yung mga maiiwan lang ay dyan sa ating mga missions, we'll go all out. With supporting more scholars, helping others, supporting our missionaries. Kasi sino ba ang mabubuhay sa 2,000 naman na support natin? Tanungin mo sa akin. Because that has been their support ever since. And that has been my support ever since. Alam niyo sa ibang simbahan, yung tithes and offerings, pag-ari ng pastor yun. Pero dito sa church, hindi. Pero kayo, anong ginagawa niyo? You've been a lying thief. Sabi ng Bible. We lie with what we have. We rob God ought to be given. And yet we present ourselves as if we are faithful to Him. These are the reasons why si Jeremiah was a discouraged prophet. Makita natin dito, ano sabi ng Panginoon? I will fund them with the fund in the gates of the land. I will berate them of the children. At hindi dito. Yung mga minamahal yung anak, mawawala. Yun ang sabi ng Diyos. At yung mga widows, dadami. Husbandless wives. Childless parents. Do you want that to happen to us? Maayos sinasabi niyo, oh, kasi hindi yan mangyayari. Pero yan ang sabi ng Bible. If we keep moving backward and not forward. Sabi rito, I have brought upon them against the mother of the young men to a spoiler at noonday. Yan. I have caused him to fall upon it suddenly in terrors upon the city. She hath borne 7 languishes, and she hath given up the ghost. Her son is gone down while it was yet day. Pambihira. You will never be given a chance to enjoy the day. Sumingsingising pa lang itiinit, kaslan nga nasipngetan apaya, you will never find any comfort. For a mother will mourn for the death of her children, for the death of her husband, for the loss of the things she valued so much. Ito ang sabi nito. Pero ang daming mga mothers dito na mga suway. Ang daming mga mothers dito na mga pasaway. Sana makinig kayo sa testimonyo ng mga iba at higit sa lahat sa sinasabi ni Jeremiah. Hindi sa sinasabi ko, sa sinasabi ni Jeremiah, because I'm just saying what Jeremiah said. That what God told him. Pero sa kabila ng discouraged prophet, andyan yung promise ng Panginoon. Sabi niya sa verse 11,
The Lord said, verily it shall be well with thy remnant. Verily I will cause the enemy to entreat thee will in the time of evil, in the time of affliction. Exemption ka, Jeremiah, sabi ng Panginoong Diyos. Huwag kang mag-alala. The enemies will treat you. And even your whispering will be protected. Ano yung kailangan natin? Pananampalataya na katulad ni Jeremiah. Kung darating man ang mga ito, disgusting portion, dishonorable punishment, discouraging or discouraged prophet, andyan pa rin yung preservation ng Panginoon. Anong sabi niya? I will make thee to pass with thine enemies into the land which thou knowest not, for a fire is kindled in my anger, which shall burn upon you. Pero sabi ni Jeremiah, O thou knowest, remember and visit me, and revenge me of my persecutors. Take me not away in thy long suffering. Know that for thy sake I have suffered rebuke. Will you now say, for thy sake, O Lord, they rebuke me. For thy sake, O Lord, they ridicule me. For thy sake, O Lord, they talk against me. Please remember me. Ganyan ba gusto mong buhay? Pinagtatawanan ka sa iyong faithfulness? O marami kang kaibigan kasi unfaithful ka. Kasundo mo mga kapitbahay mo, ayaw mo silang magsalita laban sa iyo because you compromise your own. O gusto mong ipakita na naiiba ka sa kanila. It's your choice today. Tumaklap tayo and let us pray. Ako Diyos, naay kami iwali mangarawag, magpakaasi ako Diyos. For so many times, we have prayed painfully. Ado iti kararagbigan. Nasakit ako Diyos. Ano yung nagbagami at sakit kami. Nagruga, hindi ka pamilyar, hindi ka nakapsat mi. Saan mi ka nakita, ka naagasat na. Saan ka nagpatuloy, hindi ka nagbiyak na. Ikakapsat mi, nga saan nga mabalbaliwat, kapamilyar mi ako Diyos. Nabangs ngayos. Pangasip na hinetoy, ang oras ng kararag kami kong sigaw. Tinulipit ikinagpaiso. Pangasip ako Diyos. Kasabi nga mapadasan, dahil ito na kay Roman. Malusa. Panakatay nga awan ti Odom na. Panakaisina, panakayadayo. Panakaagipan ako Diyos, itinatubo. I pray, Father God, that you will not let this happen to your people, especially to this church. Humbly come to you, throne of grace to you. Umawatap na ito will join us in will before God. Sabay kumahapo Diyos. Masakit man na ito yung nakararang. Lumaksik tayo. Let us be honest to God. There are moments that we have prayed that we did not see God's favor. Nasakit diya yung para kanya. Para pala tayong magparay ng Diyos. Balik ka din, bagat tayong maapo Diyos, sapay kumata, sabali ka ka. Ano, kararan kami ka, sa ating ka nasakit, o di ka tada po Diyos, itiragsak mo. Kaya po, kapunta, bigdun, dagit kita mga kararan. Kasyap na kami. Kadik kami, di panakaagas, panakaimbag, panagbalbaliw,
Dagito'y naman kakararan. Maasin natin Diyos. Dagil na kami, tinagil na kami. Saan may palubos na ma-discourage kami? Hindi ka kami kumakibalit na source of encouragement. Nuamin ka't maupay. Sampai kumata si tatakdira. Can you say that in your prayer? Nuamin ka't been moving backward. I will still move forward. Today is the time to be realistic with God. Let not His punishment come to you, to your loved ones, and to your family. This is not a lie, this is the truth. Ito kung daway nga namati ka, iti palso. Apay nga saan mo ay kararagtatakin niya ako Diyos sa tayo. Katikinaputno, iti sumagupsap, iti pusok, kung makita na ito, iti panagbiyak ko kasama sa mga. Para sa mga mothers, para sa mga fathers, para sa mga professionals natin, para sa mga young people. Why not give up everything for God's glory? Dear God, Heavenly Father, natu'y kami tata, mas may sa simbahan, mas may sa pamilya, pagpakasi, pagpapag. Nakadadanos nga pasamak, nagito'y daan ko Diyos ang gandang mo. Itatatao nga saan nga nagtingog, kung saan nga namati, itikas kasaba, itikas kaisunan na propeta ng mga ibagbagay, ikinapuin mo. Tatanga gundaway ako Diyos. Tatanga pasama, itibiyag ni Jeremiah, isumot, iti mapaspasama, itibiyag ni Tata. Ado nga paisulti mga kasaba, ado iti pastor, ado iti preacher. Iti puro si bagbagada, iti raksak na may kanawan iti riga, nga umay iti biyag iti tao na namakikinig. Nung madanagan kami ako Diyos, masaan nga kastoy, iti bagbagam iti sasaw. No, agbalin kami nga pudno, agbalin kami nga faithful, agbalin kami nga obedient. Adda nga agpaiso ako Diyos, iti protection mo, iti provision mo, kan iti presensya. Kung nung kami kat umadayo ako Diyos, iti palubos mo dagito'y dangat rahibya, palubos mo dagito'y dangat sakit, ipalubos mo dagito'y dangat aksidente, ipalubos mo dagito'y dangat problema nga mapasama. Sapay kuma, tagserbi deto'y nga banlag kada kami, tapno, makita kami iti kasasaran. Dumawag kami iti pamakawan, agsubli kami kinka, agbabawi kami ako Diyos. Sapay kuma kadimbyog, deto'y napakaasig. Kasyam na kami. Asyam tinayin na si Paa. May your name be glorified. May your name be honored. In each and every last one. Nagkaya ako Diyos di daw ito, itinalang ni Cristo, manubog mo sa lahat ng the people say, okay, so we will have full church meeting right after ng afternoon service. Our afternoon service will start 3 o'clock. Next meeting natin mamaya. At dahil kayo after your lunch, karoon na yung next meeting. So, kahit kung may announce nga